love stories. Masarap magmahal, lalo na kung mahalaga sa atin ang isang tao. Ngunit mahalaga ring magtira ng respeto para sa sarili dahil masaktan ka man pagdating ng araw, may kakapitan ka pa rin sa kabila ng iyong pagkabigo. Ikaw kabarangay, bigay todo ka rin ba kung magmahal? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen. 34 years old at taga General Nakar, Quezon. 14 years old pa lamang ako nang ipagbuntis ko ang panganay namin. Nakipagtanan ako noon sa boyfriend kong si Bart. Tutol po sa pagsasama namin ng mga magulang ko dahil masyado pa raw kaming mga bata. Pero wala na silang nagawa noong malaman nilang buntis ako, Papa Dudut. Nagpakasal kami ni Bart sa huwes pagtungtong ko sa edad na 18. Sa pagsasama namin sa loob ng 2 dekada ay nagkaroon kami ng isa pang anak. Babae ang panganay ko at lalaki naman ang bunso namin. Papa Dudut, sa loob ng 2 dekada kalahati noon ay nasa Brunei si Bart dahil sa trabaho niya. Driver po siya ng isang mayamang pamilya doon at minsan lang talaga siyang makauwi. Pinapayagan naman siya ng amo niya na umuwi 3 beses sa isang taon kaya nagkakasama-sama pa rin kami ng mga anak namin. Hindi po yun naging madali para sa akin dahil madalas kong nami-miss ang asawa ko. Kahit ang mga anak namin ay nangungulila rin sa kanilang ama na hands-on talaga sa kanila noong hindi pa nag-iibang bansa. Pero sa ganong sitwasyon ay ipinapaunawa ko sa mga anak ko na mas malaki ang sweldo ng kanilang ama kung sa ibang bansa ito magtatrabaho. Tungkol naman sa pagsasama namin ay wala namang kaming naging problema kahit na LDR kami. Loyal ako sa asawa ko at ganoon din siya sa akin. Pero unti-unting nayanig ang paniniwala kung okay lamang kami nang may makarating na balita sa akin, Papa Dudut. Nagkausap na ba kayo ng asawa mo? Mukhang hindi na tumatawag sa'yo. Iso ka, Nay. Magkausap nga lang kami kagabi. Kinumusta yung mga bata tsaka nagkwentuhan kami. Kailan daw siya uuwi? Next week na raw po. Excited na nga po ako eh. Sa tagal ba naman na hindi kami nagkita? Na-excite ka pa mukhang niloloko ka na ng asawa mo. Nay, saan nyo naman nakuha yung ideya na yan? Loyal po sa akin si Bart. Mahal na mahal niya kami ng mga anak niya kaya hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae. Nasasabi mo yan kasi hindi mo naman siya nakikita araw-araw. Hindi mo alam kung sino-sino mga nakakasama niya. Baka hindi mo namamalayan, may kalampungan na pala siyang iba. Nay naman, huwag niyo namang siraan yung asawa ko ng harap-harapan. Anong gusto mo? Siraan ko siya ng patalikod? Mas maganda na kung harapan kung sasabihin sa'yo na niloloko ka ng asawa mo, Helen. Kung hindi nyo na po gusto si Bart para sa akin, wag nyo naman siyang gawa ng issue. Mabuti siyang asawa. Hindi naman siya pumapalya sa pagpapadala at sa pangungumusta sa aming mag-iinan niya eh. Baka medyo nakukonsensya pa kaya nangungumusta. Kung sa pagpapadala naman, hindi mo dapat ipagpasalamat yun. Kasi may responsibilidad siya sa inyo, lalo na sa mga anak mo. Teka lang po, Nay. Bakit niyo po ba nasasabi yan? Hindi ba't sinabi sa'yo ng asawa mo na sa susunod na linggo pa siya uuwi? 2 araw na siya rito sa Pinas. Ano po? Kanina niyo naman nalaman? May nakapagsabi sa akin. Yung anak ng kaibigan kong galing sa Pasay. Nakita niya raw si Bart doon sa bahay na nadadaanan nila pa uwi. Kaya nga nagtanong siya sa akin kahapon kung lumipat na raw ba kayo kasi akala niya nandun na kayo mag-iina. Kaya doon na lang dumiretso si Bart. Baka naman niloloko lang kayo noon. Alam niyo naman kung gaano kadaling manira ng tao. Paano kung totoo? Bakit hindi mo tanungin yung asawa mo?
Tama na po, Nay. Sinungaling yung nagkwento sa inyo, hindi pa nakakauwi yung asawa ko. Mukha akong pagtataasan ng boses. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, bahala ka. Pero kapag ikaw na mismo nakahuli sa pagsisinungaling ng asawa mo, huwag mong ipapakita sa akin yung pag-iyak mo. Ang kulit nyo naman po kasi, Nay. Hindi nga po nagloloko yung asawa ko. Kung gusto nyo, tatawagan ko siya ngayon habang kaharap ko pa kayo. Wag na! Mas mabuti kung kakausapin mo siya kapag nandito na siya. Tanungin mo ng harapan para hindi makapagsinungaling sa'yo. Sige po, Nay. Kakausapin ko siya at papatunayan ko po sa inyo na hindi totoo yung chismis na nasagap nyo. Sana nga! Ayoko rin naman mangyari na ngayong pamasisira yung pamilya ninyo. Kung kailan mahigit 2 dekada na yung pagsasama nyo. Uulitin ko po, Nay. Mabuting asawa si Bart kaya hindi niya ako magagawang lokohin. Kapag napatunayan ko nagsisinungaling yung nagsabi sa inyo na nakita niya yung asawa ko, pupuntahan ko siya at kakausapin. Hindi ko palalampasin yung paninira niya sa asawa ko. Papa Dudut, kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na lolokohin ako ng asawa ko. Consistent naman kasi siya sa ipinapakita niya mula noong magsama kami. Mabait siya at responsableng asawa. Tuwing nakikipag-inuman siya ay nagpapaalam pa nga siya sa akin at hindi rin nagpapaabot ng madaling araw. Madalas pa nga siyang nagsasabing under noon dahil kapag pinauwi ko siya ay sumasama talaga siya at hindi na nagyayabang pa. May kaklase si Bart noong high school na nagtatrabaho sa Brunei bilang driver. Ang kaso'y pinauwi na ito ng asawa dahil naghahabol na magkaroon ng isa pang anak kaya nairekomenda nito ang asawa ko. Sa maraming taon na nagsama kami ay pinakita niya kung gaano niya ako kamahal. Madalas niya akong pinagsisilbihan. Magkatulong kami noon sa karinderya ni nanay at ayaw nga niya na napapagod ako kaya halos siya na ang gumagawa ng mga mabibigat na mga gawain. Nagkakahera na lamang ako noon at paminsan-minsan ay nagsiserve sa mga customers namin. Pero pagdating sa pagluluto at kahit na sa paghuhugas ng mga plato ay siya na ang gumagawa. Bukod pa roon ay naghahanap pa siya ng mga racket hanggang sa maging driver siya ng delivery truck. Okay naman ang kitaan niya roon pero noong naospital ang bunso namin, naubos ang savings namin mag-asawa nang kinailangan itong operahan. Pero noong magkatrabaho siya sa Brunei, mabilis kaming nakabangon, Papa Dudut. Mahal, na-miss kita sobra. Tagal naman kasi nating hindi nagkita. Nandito na ako. At habang nandito ako, babahawi ako sa inyo ng mga bata. Nasaan nga pala sila? Nasa school pa, may pasok sila ngayon eh. Oo nga pala. Sinabi mo ba na ngayon ako darating? Siyempre hindi, gusto mo silang isorpresa, 'di ba? Oo, miss na miss ko na sila eh. Lalo na yung bunso natin. Tagal na nag-aaya na maglaro kami ng basketball. Siguradong matutuwa yun mamaya kapag nakita ka niya. Na pala, kamusta si nanay? Nakasalubong ko siya kanina dyan sa labas ah. Binati ko pero hindi ako pinansin. Galit ba siya sa akin? Ha? Baka bad mood lang yun si nanay, pagpasensyahan mo na. Nakakapanibago lang kasi. Dati naman, kinukumusta niya pa ako tuwing nagkikita kami sa labas. Ay nako, kakausapin ka rin ni nanay. Wrong timing ka lang talaga. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako kanina. Ikaw, kamusta ka naman? Hindi ka ba nahihirapan sa mga gawain dito? Sus, makapangumusta ka naman. Parang hindi tayo nag-uusap sa video call. Siyempre okay lang naman ako, kayang-kaya ko pa mga gawain dito. Bakit parang nakukulangan ka pa? Yun na nga, nakukulangan din ako kaya parang kailangan ko na ng bagong aalagaan. Total, nandito ka na. Anong ibig mo sabihin? Mahal, gusto ko na ulit magbuntis. Ano? Gusto ko ng isa pang anak. Malalaki na kasi mga anak natin eh. Mahal naman, baka naman naiinip ka lang kaya mo naiisip yan. Saglit lang ako rito. Sino sasama sa'yo tuwing may check-up ka? O kaya pag nanganak ka na? Nandito naman si nanay. Pwede niya akong samahan. Tsaka siya rin naman yung nag-aasikaso sa akin nung nanganak ako, di ba? Oo, pero busy na si nanay sa karinderya. Nakakaya naman kung maaabala pa siya. Baka sabihin niya pa, ako yung asawa mo pero hindi man lang kita masamahan. Nasabi ko na to kay nanay.
Kahit na. Bakit parang ayaw mo? Hindi naman sa ayaw. Parang hindi lang maganda yung timing. Kung hindi ngayon, kailan pa, mahal? Kung kailang hindi ko na kaya, ganun ba? Pwede naman sa ibang taon. Wag lang muna ngayon. Pagbigyan mo na ako, sige na naman, mahal. Gusto ko lang talagang maranasan ulit na may alagang baby. Pero gusto ko ring makasama mo ko sa pagbubuntis mo. Para masubaybayan ko yung anak natin hanggang sa paglabas niya. Pwede naman kitang laging i-update. Madalas naman tayo magka-video call, di ba? Oo, pero iba pa rin yung nakikita ko kayo ng malapitan. Para may magawa man lang ako para sa inyo. May magagawa ka naman eh. Sinusustentuhan mo naman kami tsaka lagi ka rin nangungumusta. Sapat na sa akin yun. Mahal, please naman, makinig ka sa akin. Wag na muna ngayon, okay? Gusto ko rin naman magkaanak pa tayo. Pero hindi lang talaga ito yung tamang panahon para dyan. Ang simple-simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi naman ikaw yung magbubuntis kundi ako. Mahal, pag-usapan na lang natin to ulit sa susunod, okay? Magpapahinga muna ako. Ang layo pa ng binyahe ko papunta rito. Ano pa nga bang magagawa ko? Papadudot na gulat ako sa hindi pagpayag ni Bart na magkaroon kami ng anak. Samantalang siya pa ang humihiling sa akin na sundan na ang bunso namin noong huling uwi niya rito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nakapagpabago ng isipan niya. Tinanong ko naman siya ulit pero iisa lang talaga ang sagot niya. Hindi pa raw yun ang tamang panahon para magkaanak kami, Papa Dudut. Pinanindigan niya po ang katwiran niyang yon, kaya naman hindi na rin ako nagpumilit pa. Inisip ko na lamang na pwede pa rin naman talaga sa susunod na taon. Nang makauwi si Bart, akala ko ay madalas na kaming makakapag-bonding. At susulitin talaga niya yon, yung oras na kasama kami, pero hindi po ganon ang nangyari. Nung unang 2 araw ay nakipaglaro pa siya ng basketball sa bunso namin. Nagluluto rin siya sa bahay at naglalambing din sa akin. Pero mula nung 3 araw niya sa amin ay palagi na siyang umaalis. Ang paalam niya, may importanteng lalakarin lang daw at sa susunod na pag-alis niya, sinabi niyang tutulungan niya lang daw ang kumpare niya sa pag-aasikaso ng requirements para makapagtrabaho din sa Brunei. Papadudot na unawaan ko naman yon dahil may tumulong din naman sa kanya noong kaya hinayaan ko lamang siya. Pero noong araw-araw na siyang umaalis ay doon na po ako nagduda sa mga ginagawa niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng minsang umalis si Bart ay sinundan ko na siya. Nakita ko siyang dumiretso sa terminal ng bus sa Infanta papunta sa Maynila. Wala po siyang dalang gamit maliban sa chest bag na lagi niyang daladala tuwing umaalis siya. Hindi pa noon nakakakyat ng bus si Bart kaya nagpa siya kung tawagan siya para malaman kung magsisinungaling siya sa akin o hindi. Tumawag ako at sumagot naman siya. Tinanong ko kung nasaan siya ng mga sandaling yon pero nagulat ako ng ibang lokasyon ang sinabi niya sa akin. Malinaw na nagsisinungaling noon ang asawa ko. At dahil doon ay may mas nadagdagan pa ang pagdududa ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nakumpirma kong niloloko na ako ng asawa ko. Noong pabalik na siya sa Brunei ay hindi na siya nagpahatid sa airport kaya mas lalo akong nagtaka. Dati naman kasi ay pinapasama pa niya ang 2 naming anak tuwing inihahatid ko siya. Pero nagdahilan siya na masyado raw siyang malulungkot kapag sumama kami roon. Pero kahit na hindi niya kami pinasama ay sinundan ko siya, Papadudot. Hindi niya namalayan na nakasakay lang kami noon sa isang bus papunta sa Maynila. At laking gulat ko noon nang pagdating niya sa terminal ay may babaeng sumundo sa kanya. Nakakotse pa yung babae. Maganda siya at may katangkaran din pero mukhang mas matanda pa siya sa akin. Hindi ko na sila nagawa pang sundan nang makita ko mismo kung paano siya hinalikan ng asawa ko. Hindi na ako nakakibo sa kinakatayuan ko ng mga oras na yon. Napaluha na lamang ako.
nang mapagtanto ko kung bakit may nagbago sa pakikitungo ng asawa ko sa akin at sa mga anak namin. Mahal, kumusta yung biyahe mo pa Maynila? Okay naman. Safe naman ako nakarating dito sa airport. Sa airport? Sana nga sinama ko kayo eh. Ngayon pa lang namimiss ko na kayo ng mga anak ko. Talaga? Oo naman mahal. Bakit parang hindi ka naniniwala? May dahilan ba para hindi ako maniwala sa'yo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Siyempre wala. Sigurado ka? Mahal, ano ba to? Parang iba na yung tono mo ah. May gusto ko ba sabihin sa akin? Wala. Wala, pero ganyan ka naman makipag-usap. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Ay, mahal. Pwede bang diretsahin mo na lang ako? Ang hirap kasi ng ganito na parang manguhula pa ako kung bakit ka nagkakaganyan. Nasaan ka ngayon? Nandito sa airport. Pwede bang mag-selfie ka ngayon? Ha? Maraming tao rito. Nakakahiya. Kailan pa naging nakakayang mag-selfie sa airport? Ginagawa mo naman yan dati ah. Mahal naman. Ano bang mahirap sa hinihiling ko sa'yo? Selfie lang naman, 'di ba? Hindi kasi pwede. Bakit hindi pwede? Baka naman kaya ayaw mo kasi wala ka naman talaga sa airport. Paano mo naman nasabi yan? Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Akala mo ba hindi ko malalaman na next week pa talagang flight mo? Ano? Hindi ka makasagot kasi totoo yung sinasabi ko? Oo, totoo. Wala rin naman point kung magsisinungaling pa ako. Wala ako sa airport. Nandiyan ka sa babae mo, di ba? Kailan mo pa ba ako niloloko, ha? Kailan pa kayo ng babae mo? 5 taon na. 5 taon? Ganong katagal na kayo magkarelasyon? Bart naman! Paano mo nagawa sa akin to? Mahal, pasensya ka na. Kinailangan ko lang kasing gawin to. Kailangan ko ng tulong niya para magkaroon ng trabaho sa Brunei. Tinulungan ka naman ng kaibigan mo, di ba? Ano pa yung tulong na sinasabi mo? Nagsinungaling ako sa'yo noon. Totoong tinulungan ako ng kaklase ko nung high school. Pero nabankrupt yung amo ko. Nagbawas na siya ng mga driver nila. At isa ako sa natanggal kasi ako lang naman yung Pinoy doon. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon, mahal. Buti na lang, ipinakilala sa akin ng kaibigan ko si Angelica. Siya yung tumulong sa akin para magkaroon ng panibagong trabaho sa Brunei. Marami siyang kilala na makakatulong sa akin. Kaya may napasukan kaagad ako noon. Kaya ba pati yung Angelica na yun, pinasukan mo na rin? Mahal naman. Intindihin mo naman ako. Para sa inyo rin naman itong ginagawa ko. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo na natanggal ako sa trabaho kasi ayoko ma-stress ka pa. Saka ayoko rin umuwi nang wala man lang sapat na ipon. Ngayong may ipon na tayo, hindi mo na kailangan makisama sa babae mo. Umuwi ka na rito. Mahal, hindi talaga pwede. Please naman, unawain mo naman ako ngayon. Anong gusto mong gawin ko, ha? Tanggapin na lang na may kahati ako sa'yo, ganun ba? Hindi naman magtatagal to, mahal. Pansamantala lang to. Ikaw pa rin yung mahal ko. Kayo pa rin yung pamilya ko. Kaya sana, pagbigyan mo na muna ako ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo pa nasasabi sa akin yan ngayon. Hindi ka pumayag nung sinabi ko sa'yo na gusto ko magbuntis ulit. Tapos ngayon, malalaman ko na may kabit ka pala. Ano gusto mo maramdaman ko? Dapat ba hindi na lang ako masaktan kasi mahal mo naman kami ng mga anak mo? Niloko mo na nga ako eh. Huwag mo naman akong gawin tanga. Papadudot dahil sa galit ko ay napilitan si Bart na bumalik at ilaan sa amin ang natitira pa niyang 1 linggo dito sa Pilipinas. Harap-harapan niyang inamin ang naging affair nila ni Angelica. Kahit daw nasa Brunei siya ay madalas pa rin silang magkasama. Sobrang sakit noong nalaman ko lahat-lahat ng panloloko sa akin ng asawa ko. Kahit na sinabi niyang ginawa niya yon para sa amin, ay hindi ko pa rin matanggap na sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ay matagal na rin pala niya akong niloloko. Pero kahit gaano kasakit ang ginawa niya, nagdesisyon ako na inihim yon sa mga anak namin. Nagpanggap kami na walang problema dahil ayokong maapektuhan sila. Lalo na't pareho pa silang nag-aaral. Isa pa papadudot ay masyado ring makiama
ang dalawa kong anak kaya hindi kaya ng puso ko na masira ang tingin nila sa papa nila. Tiniis ko ang lahat kahit na may choice naman akong kumawala na lamang sa relasyon namin. Sa madaling salita ay pumayag ako na may kahati ako sa asawa ko. Pumayag rin ako na magsama sila sa Brunei. Ang kapalit naman noon ay hindi nagkulang sa sustento sa amin si Bart. Palagi rin siyang tumatawag para kumustahin ang mga anak namin. Sa madaling salita ay walang nagbago sa amin. Kahit pa alam ko na may kabit siya, Papa Dudut. Nasaan ka ngayon? Nandito ako sa kwarto ko. Bakit hindi mo kasama ngayon yung babae mo? Hindi mo ba siya namimiss? Pwede bang wag na natin siya pag-usapan? Bakit hindi? Parte na rin naman siya ng buhay natin, di ba? Pinagsasabay mo kami kaya masanay ka ng palagi ko siyang binabanggit. Mahal naman. Kayo pa rin yung pamilya ko kahit nagsasama na kami ni Angelica. Nabuksan ko yung Facebook account mo at nabasa ko yung conversation yung dalawa. Akala ko ba, kailangan mo lang siya. Bakit may I love you ka na sa kanya? Umamin ka nga sa akin? Mahal mo na ba siya? Oo, mahal ko na rin si Angelica. Sa 5 taon na magkasama kami, posible namang wala akong maramdaman. Kaya ba wala ka ng balak na hiwalayan siya? Wala naman ako sinasabing ganun. Ang ibig ko sabihin, hindi ganun kadali na hiwalayan siya gaya ng gusto mo. Isipin mo naman yung pinagsamahan natin. 22 years, Bart! Sasayangin mo lang yan para sa Angelica na yon. Wala naman kayong anak kaya wala kang responsibilidad sa kanya. Mas matagal mo akong nakasama. Isipin mo naman yun. Alam ko naman lahat ng yan at hindi ko rin nakakalimutan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal na mahal pa rin kita. Pero hindi pwedeng dalawa kaming mahal mo. Hindi pwedeng dalawa kami na inuuwian mo. Naiintindihan mo ba? Kaya darating pa rin ang araw na kakailanganin mong pumili sa amin. At alam mong hindi ako papayag na hindi kami yun. Kayo pa rin ang pipiliin ko, alam mo yun. Pero hindi ko pwedeng gawin yan ngayon kasi hindi pa nakakatapos yung mga anak natin. Ano ibig mong sabihin? Makikipagrelasyon ka sa ibang babaeng yun sa loob ng maraming taon? Sa gusto mong mangyari, imposibleng hindi ka makabuo ng pamilya sa kabit mo. Tapos kakalimutan mo na kami kasi may bago ka na. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na talaga sa akin kasi maghahanap na rin ako ng iba. Mahal, huwag ka namang ganyan. Mahal na mahal kita. Huwag mo naman ako ipagpalit sa iba. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin niya sa akin samantalang ikaw yung naunang mga liwa. Usa siyang dumating. Hindi ko siya hinahanap kaya ibang kaso yun. Ah, ganon. Kaya tuwing may bagong darating, tatanggapin mo na lang. Si Angelica lang yung babae ko, okay? Wala nang iba. Dapat ba akong matuwa na wala nang iba? Lintik naman, Bart. Nagpapakamartir na nga ako rito para lang magmukha pa rin buo yung pamilya natin at hindi masira yung imahe mo. Tapos ganyan pa yung maririnig ko mula sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala kang kayo pa rin ang pipiliin ko? Anakan mo ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Wala na akong pakialam kahit magsama kayo ni Angelica. Sige, payag na ako. Pagka-uwi ko ng Pilipinas, sisiguraduhin ko na magkakaanak ulit tayo. Tungkol naman sa sustento, kailangan mo ring dagdagan yon at hindi ka pwedeng pumalya. Wala tayong magiging problema pagdating sa sustento. Hindi ako magkukulang sa inyo. Mabuti kung ganun. Pero sana wag mo na akong pilitin makipag-hiwalay kay Angelica. Hihiwalayan ko siya kapag natapos na yung mga anak natin sa pag-aaral. Pero sa ngayon, magiging patas ako sa inyo. Papa Dudut, batid ko na napakatanga ko sa naging desisyon ko. Pero handa na ako noong magpakababa para lamang hindi kami maghiwalay ni Bart. Hindi lang dahil mahal na mahal ko pa rin siya kundi dahil hindi ko kayang makita na pinagtatawanan ako ng ibang tao. Sa dahilang ipinagpalit ako ng asawa ko sa ibang babae sa kabila ng 22 years naming pagsasama. Kumapit pa rin ako sa relasyon namin dahil alam kong may nararamdaman pa sa akin si Bart. Yun na lamang kasi ang pinangahawakan ko, Papa Dudut. Binantaan ko lang siya na maghahanap din ako ng iba pero ang totoo ay hindi ko naman po talaga kayang gawin yon. Pero kung gugustuhin ko lang ay hindi naman po ako mahihirapan. Hindi naman sa pagyayabang ay madali lamang sa akin na magkaroon ng bagong partner.
May nanliligaw po kasi sa akin noon. Navy po siya at may kaya sa buhay. Pero dahil loyal ako sa asawa ko ay hindi ko siya in-entertain. Papa Dudut, dahil pinagbigyan ako ni Bart sa kagustuhan kong magkaroon ulit ng anak, ay nagpakamartir na naman ako sa kanya. Sa pagkakataong yon ay mas naging malala pa dahil kahit nakauwi na siya ng Pilipinas ay pinapayagan ko pa siyang lumuwas ng Maynila para magkasama sila ni Angelica. Nang malaman ni nanay ang tungkol doon ay halos magwala siya sa sobrang galit at sinabihan si Bart na huwag magpapakita sa kanya. Hindi rin nagustuhan ni nanay ang ginawa ko pero dahil sa pagmamahal niya sa akin bilang anak ay dinamayan pa rin niya ako sa mga kagagahan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nabuntis ako ni Bart bago siya bumalik sa Brunei. Nakumpirma ko yon matapos kong mag-PT at magpatingin sa OB. Nagpa siya akong hindi na muna sabihin sa asawa ko ang tungkol doon hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan ko. Naunang makaalam si nanay at ang mga anak ko pero sinabihan ko sila na huwag munang babanggitin kay Bart. Akala naman ng mga anak ko ay ginawa ko yon para isorpresa ang tatay nila kaya na-excite pa sila nang sabihin ko yon. Ang hindi nila alam ay plano kong gamitin ang pagbubuntis ko para makasama na talaga ng pagmatagala ng asawa ko. Sa madaling salita ay gusto ko na siyang pauwiin ng mga panahong yon. Akala ko kasi noon kapag naibigay na sa akin ni Bart ang gusto ko ay makakampante na rin ako. Pero tuwing naiisip kong mas madalas silang magkasama ni Angelica ay nagngingit-ngit ang kalooban ko, Papa Dudut. Parang gusto ko na lamang bawiin si Bart at pilitin ng makipaghiwalay sa kabit niya. Sa 7 buwan ng pagbubuntis ko ay saka pa lang ako nagpasyang sabihin kay Bart ang tungkol doon. Excited pa naman akong ibalita yon sa kanya pero naunahan kaagad niya ako sa ibabalita niya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko? Buntis si Angelica? Oo, mahal. Kahapon ko lang nalaman. 3 buwan na raw. Hindi siya pwede mabuntis! Alam ko magagalit ka pero mahal, nandito na to eh. Hindi naman kaya ng konsensya ko kung ipalalaglag namin yung bata. Saka gusto na rin ni Angelica na magkaanak na kami. Tapos ano? Kasal na yung susunod niyang hihilingin sa'yo. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Ganun na nga yung gusto niya mangyari. Gusto niya na magpakasal kami. Hindi ako papayag. Alam ko, hindi naman ako magpapakasal sa kanya. Pwede naman ako magdahilan na lang sa kanya na hindi basta-basta ang proseso ng annulment. Kung sasabihin mo yan sa kanya, parang pinaaasa mo pa siya. Ipakausap mo siya sa akin. Baka kailangan mo na ipamukha sa kanya kung anong lugar niya sa buhay mo. Hindi naman mangyayari yun eh. Sinabi mo rin sa akin noon na kami yung pipiliin mo, pero anong ginawa mo, ha? Binigyan mo pa siya ng dahilan para itali ka niya. Binuntis mo pa. Huwag ka na magalit, please. May usapan naman tayo, di ba? Nabubuntisin kita para magkaroon ka na ulit ng aalagaan. Hayaan mo pagbalik ko. Malapit na akong manganak, Bart. Anong ibig mo sabihin? Buntis ka rin? May mga anak bang hindi buntis? Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi gusto ka naming isorpresa ng mga bata. Pero wala eh. Sa ganitong pagkakataon mo pa nalaman, inunahan mo ko kaagad ng balitang na buntis mo na yung kabit mo. Pasensya ka na. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang ano, may gagawin ka ba para mapasaya ko ngayon? Ano bang gusto mo, mahal? Hiwalayin mo si Angelica. Pero. Wala nang pero. Ang tagal ko nang nagtiis na may kahati sa'yo. Hiwalayan mo siya kung gusto mo pang makasama yung bago nating anak. Pwede bang saka na lang kapag nanganak na siya? Baka kasi kung ano pa maisipan niyang gawin kapag ngayon pa ako nakipaghiwalay sa kanya. Kawawa naman kung matadamay pa yung inosenteng bata. Siguraduhin mo lang natutuparin mo na yan, Bart. Kasi kung hindi, mapipilitan talaga ako na ilayo sa'yo tong anak mo. Pangako, totoo na to. Kamusta pala yung baby natin? Nakakapagpa-check up ka ba? Sinong kasama mo sa pagpunta sa doktor? Si nanay. Siya naman talaga nag-aasikaso sa akin noon pa. Kunwari ka pang hindi mo alam. Pasensya ka na kung wala na naman ako sa tabi mo. Sanay na ako. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng pasensya.
Lalaki ba yung anak natin? Oo, Talaga? May naisip ka na ba ipapangalan sa kanya? wala pa. Pwede bang ako na lang magpangalan sa kanya? Hindi mo na kailangang hilingin sa akin yan kasi ikaw naman yung ama nitong dinadala ko. Sige, mag-iisip ako ng ipapangalan sa bunso natin. Sana pag-isipan mo rin yung pag-uwi mo rito sa panganganak ko. Mahal, alam mo naman na hindi ako basta-basta makakauwi, hindi ba? Baka naman ayaw mo lang talaga. Yan ka na naman eh. Basta, titingnan ko. Pero kung sakaling hindi ako makakauwi, pahingi ako ng mga picture ni baby pagkapanganak mo sa kanya. Kahit yun lang, mahal. Papa Dudut, alam naman ni Angelica na kasal kami ni Bart pero hindi ko maintindihan kung bakit hinihiling pa niya na pakasalan siya ng asawa ko. Pero kahit na ano pang gawin niya ay hindi ako papayag na maghiwalay kami ni Bart. Pinangahawakan ko ang kasal namin at malaki ang laban ko hanggat hindi pa ako hinihiwalayan ng asawa ko. Sa galit ko noon ay gumawa ako ng paraan para makausap si Angelica. Dahil pareho lang naman kaming nasa Pilipinas, kung tutuusin ay pwede ko siyang puntahan pero dahil malaki na ang tiyan ko ay may hirapan na akong magbiyahe. Nagkaroon kami ni Angelica ng mainit na sagutan. Hindi ako nagpatalo sa kanya dahil ako ang legal at ipinamukha kong kabit lamang siya ng asawa ko. Doon na siya nagwala at aksidente niyang nasaktan ang sarili niya. Papadudot sa kasamaang palad ay nakunan po si Angelica. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyaring yon sa kanya at aaminin ko na naawa ako sa kanya dahil sa mga nangyari. Pero medyo nakahinga rin ako ng maluwag dahil wala na siyang hahabulin sa asawa ko. Papadudod sa pagkawala ng ipinagbubuntis ni Angelica, akala ko noon ay tuluyan na siyang hihiwalayan ni Bart. Pero hindi po ganon ang nangyari. Anong sinabi ko sa'yo? Nung una pa lang, sinabihan na kitang niloloko ka ng asawa mo pero ayaw mo maniwala. Ipinagtatanggol mo pa siya. O tapos ngayon ano? Ginawa ka lang niyang tanga. Oo na po, Nay. Tanga na ako kung tanga pero mahal na mahal ko po si Bart. Ama pa rin siya ng mga anak ko. Ama siya ng batang nasa sinapupunan ko ngayon. Kaya hindi ako papayag na maghihiwalay kami dahil sa Angelica na yun. Ako lang dapat yung mahal niya, Nay. Ako lang. Kahit hindi ka pumayag na maghiwalay kayo, kung hindi ka na kayang panindigan ng asawa mo, wala na ring silbi ang pagpapakamartir mo. Ano bang kailangan kong gawin para matauhan ka? Masyado mo nang ibinabay ang sarili mo para lang sa isang manlolokong asawa? Pero, Nay, kahit naman niloko niya ako, hindi pa rin niya kami pinabayaan. Mahal niya pa rin ako. Tanga! Hindi na pagmamahal yung ginagawa niya sa'yo. Pinaglalaroan ka na lang ni Bart. Alam ko po, Nay. Alam ko po. Pero tiniis ko na ang lahat para sa mga bata. Ayoko malaman nila na hindi na kami maayos ng papa nila. Ayoko ring malaman na may ibang babae si Bart kasi baka mawala yung respeto nila sa kanya. Naririnig mo ba yung sarili mo? Helen naman! Kaya ka biniyayaan ng utak para gamitin mo sa mga desisyon mo sa buhay at hindi para magpakatanga lang sa isang lalaki. Kung ako yung mga anak mo, kapag nalaman kong ganyan kakamartir, baka mawalan na rin ako ng respeto sa'yo. Hindi na kasi pagmamahal ang tawag sa ginagawa mo. Isang malaking kagagahan. Naiintindihan mo ba? Pero, Nay, wala kasi kayo sa posisyon ko kaya nasasabi niyo yan. Hindi ko gugustuhin malagay sa posisyon mo. At kung sakali man, hindi ko hahayaan yung asawa ko na mga bet habang kasal pa kami. May anak din naman po kayo. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Alam ko, pero matino yung tatay mo. At ikaw, malalaki na yung mga anak mo. Hindi na sila mga paslet na hindi pa kaya umunawa ng sitwasyon. Kung sasabihin mo sa kanila yung totoo, hindi mo na kailangan magtiis sa asawa mo. Kung hihiwalayan ko siya, mas mapapadali lang sa kanilang lahat. Ayoko siyang hiwalayan, hindi lang dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil ayoko maging masaya sila ng kabit niya. Hinding-hindi ko ibibigay yung gusto nila, Nay. Niloko na nga nila ako, tapos bibigyan ko pa sila ng dahilan para maging masayang pamilya.
Kahit anong pilit ng babaeng yun na makuha yung asawa ko, yatak pa rin lahat ng mapupunta sa kanya kasi ako yung legal na asawa. Hindi naman tatagal yung pagsasama nila kung hindi mo hinayaan. Imbis na kastiguhin mo yung asawa mo, nagpabuntis ka pa ulit. Paano kung tuluyan ka na niyang iwan, ha? Sino nga ako sa bata? Hindi niya po gagawin yun. Kahit nagawa niya mga bet, mahal na mahal pa rin niya yung mga bata. Baka naman sila na lang talaga yung habol sa'yo ng asawa mo. Pero ang totoo, kating-kati na siyang hiwalayan ka at natatakot lang siya sa pwede mong gawin. Uulitin ko, Nay. Mahal ako ng asawa ko kaya huwag niyo nang ipilit yung sinasabi niyo. Sige, bahala ka sa gusto mong isipin. Total, sarado naman yung isip mo. Lahat ng sasabihin ko, hindi mo rin naman tatanggapin. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko siya hihiwalayan. Papadudod sa kabila ng mga nangyari kay Angelica ay nakumpirma kong nagsasama pa rin sila ni Bart at wala talaga siyang balak na hiwalayan nito. Hindi nga nagtagal ay hiniling na rin niya papadudot na maghiwalay kami. Tama si nanay. Mga bata na lang talaga ang habol sa akin ng asawa ko. Nangako naman siya na hindi siya magkukulang sa suporta niya sa mga bata. Lalo na sa batang nasa sinapupunan ko sa ngayon. Humihiling siya ng annulment at willing daw gumastos si Angelica para doon. Pero hindi ako pumayag. Hinayaan ko silang magsama gaya ng gusto nila pero hindi ko hinayaang mawala sa akin ang titulo bilang legal na asawa. Batid kong mas lalo ko lang ginagawang komplikado ang sitwasyon namin. Pero ayoko magmukhang talunan kay Angelica. Kaya nangako ako na hanggat nabubuhay ako ay mananatili pa rin siyang kabit ng asawa ko. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng mga anak ko na sira na ang relasyon namin ng tatay nila. Kaya gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para makahingi ng payo sa mga tagapakinig ng inyong programa, Papa Dudut. Kung dapat ko pa bang sabihin sa mga anak ko na gusto ko nang makipaghiwalay or gusto nang makipaghiwalay sa akin ng papa nila. At kung tama ba na hindi ko hiwalayan si Bart kahit desidido na siyang sumama sa kabit niyang si Angelica. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko at maraming salamat po sa pagbabahagi nito, Papa Dudut. At gayon din sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Helen. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.